ICC. Oo, alam ninyo, maluwag naman ang Europe, lalong-lalo na sa karapatang pangtao. Bakit parang pag si Pangulong Duterte wala ng karapatang pantao? No, considering na 80 years old na yan, sabi nga ni Basti Duterte, di ba? Oo, masyado kayong ma-human rights, pero bakit etong sa tatay ko, hindi pa naman to kumbiktado, pero bakit parang wala na siyang karapatan? O hindi ba nakakabwisit yan? O freedom of expression, freedom of speech. Mantakin mo, pagpasok mo sa loob, bawal na ngang pag-usapan yung mga kaso. Bawal pang pag-usapan yung, or bawal pang sabihin kung ano yung napag-usapan sa loob. May mga supporters dito sa labas na nag-aantay ng balita kay Pangulong Duterte. Ang pwede lang daw sabihin ni VP Sara, buhay pa siya. Hanggang doon lang. Humihinga pa siya, pero yung sitwasyon sa loob, bawal na daw sabihin. Grabe, walang kwenta talaga tong ICC na to. Oo, supposedly, ang ICC ang nagpapatupad ng karapatang pangtao, lahat ng human rights. Dapat sila ang unang-unang kumukonsinte o nag-aadvokasya ng human rights. Pero pagdating dito kay Pangulong Duterte, parang lahat na lang bawal. Diyos ko naman. Kawawa naman yung tatay natin. Ayan na nga. Di ba sinabi ko nga sa inyo, dito sa Europe, yung mga magnanakaw, yung mga mangdurukot, hindi na nga kinukulong kasi daw kaya daw nagnanakaw, gutom. Kapag nandukot, hinuli, mamaya labas din. Bakit? Kasi nga, kahit walang mga dokumento yung mga at lagi nang nahuhuli, bawal mo silang saktan. Dahil human rights violation yan. Bawal mo silang, iharas. Dahil human rights violation yan. Ito mga may kasalanan to, di ba sinabi ko nga dyan daw sa may Italy, sabi nung ating kapatid na si Kuya Dindo, sabi niya, pag sa Italy, pumasok sa loob ng bahay mo, lalong-lalo na may kasamang anak, hindi mo na pwedeng palabasin yun. Kasi against human rights yun, lalo na kung taglamig. Ikaw ang magbabayad ng kuryente, tubig, pinakamasaklap, pakakainin mo pa yan. Dahil pag nagutom yan, paglabag yan sa karapatang pantao. Hayop! Tapos si Pangulong Duterte, bawal na magsalita. Diyos ko Lord. Ano ba nangyayari sa mundo natin? Yung mga advocate di umano ng human rights, sila na mismo yung lumalabag sa human rights. Pakinggan natin itong panayam na ito kay VP Sara, magugulat kayo. Si Tatay on your visit today? Yes, oo. Remind kami ng detention unit na merong kailangan sundin na mga conditions sa visit. So from now on, bawal kwento kung ano yung mga nangyari sa loob at ano yung mga pinag-usapan sa loob. I can only say na President Duterte is still alive. Ay nako, kawawa naman ng ating Pangulo. Well, pero kung titingnan mo pa rin, at least pwede ka pa rin magkwento sa kanya doon sa loob. Halimbawa, may mga tao sa labas, ganito ganyan, yung kay Bongbong, yung kay ganyan, pwede pa rin sila mag-usap. Yun nga lang, yung mga chismosa. Patay yung mga chismosa. Yung mga chismosa, bawal na. Hindi na tayo makakakuha ng scoop. Pero wag kayong mag-alala. Wag kayong mag-alala, makakahanap ng paraan. Sabi nga nila, parang tubig baha lang yan. Hahanap yan ng kanyang level. Somehow, the chismis will drop in front of you. Putragis yan. Will fall in front of you. Pero ang problema nito, baka dahil wala ng dahil wala ng balita kay Pangulo, baka magchismisan na yung mga tao dyan. Magsiraan. Sabi ni ganito, sabi ni ganyan, ganito, ganyan. Baka mag-away-away yan ulit, lalo na sa humba. Pucha naman talaga. Pero this is sad. Pero at least makikita naman natin kay Inday Sara kumbaga halimbawa, hindi si Inday Sara. Kumusta naman po si Pangulong Duterte? Yan. Pag ngumiti siyang ganun, ibig sabihin, okay. Pero pag sinabi, kamusta naman si Duterte? Nung pag gumanon siya, bumagsak balikat niya, hindi okay.
Oo. Basta ganun. No. Ano naman, kumain naman ba siya? Oh. Nakatulog naman ba siya na mahimbing? Ganon. Kamusta naman yung love life niya? Masaya ba siya dahil sa love life niya? Di ba? Ganun na lang yung mga isasagot ni Inday Sara. Wala nang interview po. Sign language na lang. Ganun na lang. Parang gangster. Pero at least, wag na kayo magbayaan nyo na. Masyado kayo sa mga chismosa. Malungkot lang dito mga chismosa. Basta ang importante, si Inday Sara ay ano pa rin, kahit na papaano, makakapagkwento pa rin sila sa loob. Ayan na nga. Basta bawal na lang yung mga chismisan sa labas. So paano yan? Si Kaufman hindi na din pwede magpa-interview. Nako po. Bayaan mo na, baka sakaling pag uwi dito sa Pilipinas, baka dito sa Pilipinas pwede, pero hindi natin alam kung pwede nga. Parang hirap nun, no? Paano kaya yun? Diyan lang kaya? O pag uwi sa Pilipinas, pwede na magkwentuhan? Nako po. Yan lang po, hanggang dun lang po. Kasi bawal po magbigay ng mga information na pinag-usapan sa loob. You're the one who owns the stroller? Ikaw? Ganda ni Inday, no? Inday. Ang ganda ng mga ng mga dut-dutan mo diyan sa damit mo Ang ganda ni Inday, no? Parang ang bango-bango niya kahit di maligo ng 3 linggo. Yung mga anak ng mga kontraktor kahit anong masilya mo sa mukha, mga swangit pa rin. Pero si Inday kahit na wala sipilyo to, palagay ko. Palagay ko amoy hininga ng sanggol to. Di ba? Pakaganda talaga. Saan ka naman? Yan magiging presidente natin. Sarap. Ay, ikaw! Mayroon pa palang mas maliit. Nabasilan. So, but even up to his health, wala pong malita. We're not allowed to give updates. Okay. Ito kaya yun. Parang, alam mo, gusto kong kontrahin si Inday. Parang feeling ko hindi totoo to. Ayaw lang, palagay ko ayaw na ni Inday na pagpiestahan pa kung ano man yung mga pinagpiestahan dyan. Parang ang hirap naman nun, pagbawala mo yung mga nasa labas na magkwentuhan, mag-usap-usap. Karapatang pantao mo yan. Diba? Yung makapagkwentuhan, makapagchismisan, lalong-lalo na kapag hindi naman tungkol sa kaso yung pinag-uusapan, di ba? Kasi kung yung kaso ang pinag-uusapan, bawal talaga yun kasi sa loob bawal Pero yung, nagkwentuhan kami, okay naman siya. Yung update, bawal yun. Parang hindi naman katanggap-tanggap yata yun, no? Sino man taga-ICC pwedeng kausapin? Baka mamaya kinacharot tayo nito ni Inday. Pero sige, maniwala tayo si Inday yan Okay, but kayo, VP, will you be here during the hearing on the 23? Inaayos pa namin yung schedule namin, So, hindi pa namin alam kung sino yung makakarating sa September 23 para sa confirmation of charges. But likely, merong relative na darating. Sigurado yon kasi kailangan talaga na merong, sabi ko sa kanila, kailangan talaga na merong bumibisita sa kanya whenever allowed ng detention Nagtatanong lang po yung mga taga-Japan, meron daw silang big gathering sa 2021 and they want to know if you can join them also in Japan. Oo, nag-confirm naman na kami sa mga organizers sa Japan, led by Sir Berwin. September 20 sila sa Tokyo and then September 21 sila sa Nagoya. So yung buong weekend na yon, Saturday, Sunday, merong Filipino community gathering sa Japan. And I understand, meron din dito sa The Hague, no? And likely, marami din sa loob ng Pilipinas. Well, on another note po, nagtuloy na yung pagdinig ng flood control program
at sa Senado. Ayan na. Yun na lang ang may ano natin kay Inday. Basta bawal na sa loob, bawal na magbigay ng information, pero pwede magtanong tungkol sa Pilipinas. Ayan, hindi na nila saklaw yan diretso. At nag-anunsyo na magpupuo daw ng independent fact-finding committee sa platform. Your thoughts? Well, sabi ko nga lagi, too little too late yung administration. Alam naman na natin yung problema na corruption sa flood control. Hindi lang sa administrasyon na ito, sa mga lahat ng mga dumaan na administrasyon, hindi lang sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Alam na natin yan lahat. Naging mayor ako 2010. Meron ng issue ng flood control corruption. And mas worse lang sa atin ngayon dahil sinasabi ko nga, hindi lang naman flood control projects yung merong corruptions. As early as 2024, noong nag-resign ako sa Department of Education, matagal ko pinag-isipan yon kung magre-resign ba ako at sasabihin ko ba kung ano yung mga experiences ko as a secretary ng Department of Education. And then, nag-decide ako na magsalita talaga kung bakit. Sinabi ko nga, in-attach yung pinaghati-hatian ng members of the House of Representatives ang SBP, School Building Program budget ng Department of Education. At hindi lang yun, in-attach pa nila yung listahan doon sa House version ng GAM. Pero, and alam yun ni President Marcos, BBM, alam niya yon kasi tinake up din yon during a meeting in Malacanang. Pero he looked the other way. So, magdududa ka kung bakit bigla ngayon ay merong silang palabas na malaking investigation ng flood control projects. Ibig sabihin, meron na naman siguro silang niluluto behind the scenes na syempre hindi natin nakikita dahil lahat tayo nakatutok doon sa flood control. Yun na nga, yung malaking niluluto nila mamaya ipakikita natin. At the end of the day, everything ang kahaba-haba man ng prosesyon, sa Duterte din ang tuloy. Sabi nga ni Baste, 'di ba? Kahit sinong ilagay mong hepe ng PNP ngayon, delikado tayo kasi ang mga order sa mga 'yan guluhin ang mga Duterte. So sa lahat ng mga nangyayaring ito, itong mga ingay na to, itong mga investigasyon na ginagawa, isa lang ang patutunguhan niyan, yung sa Congress papunta na sa mga Duterte. Kaya ngayon itong ginagawa ni Bongbong ngayong kabalbalan, patungo rin to sa mga Duterte, mamaya malalaman nyo. Corruption. Kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan, isang araw lang, matuturo niya lahat ng may kagagawan ng corruption sa budget. Pero, well, as you can see, parang nanonood tayo ng Venezuela. Well, VP, you were once a mayor. And alam namin nandito ka naman sa The Hague, no? But do you plan to meet with Mayor Magalong and the rest of the leadership of the mayors for good governance? Because you had good governance when you were mayor yourself. Wala pa kaming, hindi na pag-usapan at wala pa kaming schedule. Ang immediate ko na schedule pagbalik sa Pilipinas ay sa Bicol region dahil celebration nila ng Peña Francia at merong mga magpupunta ka na naman kay Robredo, magagalit mo si Trillanes, baka magbigti yan. Ka naman punta ron All gatherings kami doon, sectoral gatherings para sa mga issues naman sa Bicol na I'm sure biktima din ng corruption ng projects sa gobyerno. May plans po kayo to meet with Mayor Leni Robredo while in Francia? Hindi pa namin nagawa yung schedule namin, pero yes, gusto sana namin na ma-meet yung mga local government officials, hindi lang ng Naga,
ng entire Bicol region kung kakayanin ng schedule. But mainly, nandun kami to celebrate with the Bicolanos, to pray with the Bicolanos sa pinakamalaking festival nila, ang Peña Franco Festival. Yun. So yun, ang isang di magandang balita. Kasi mukhang hindi na tayo makakakuha ng balita nagaling kay Pangulong Duterte. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa